Noong unang panahon, sa isang maliit na nayon sa tabi ng bundok, may isang mabait at masipag na pamilya na naninirahan. Ang mag-asawang si Mang Juan at Aling Maria ay may isang anak na babae na si Maria. Si Maria ay napakaganda at mabait, ngunit siya ay mahiyain at takot sa mga tao. Isang araw, dumating ang isang pangkat ng mga tulisan sa kanilang nayon at nagsimulang magnakaw ng ari-arian ng mga tao. Natakot si Maria at ang kanyang pamilya. Upang maprotektahan ang kanilang mga kayamanan, sila ay nagtago sa kagubatan. Si Maria ay nagtatago sa ilalim ng mga halaman at ipinanalangin na sana'y hindi siya matagpuan ng mga tulisan. Nang makita ng mga tulisan ang kagandahan ng nayon, napagpasiyahan nilang hukayin at sirain ang kagubatan upang humanap ng mga kayamanang nakatago roon. Nang lapitan ng mga tulisan ang kinatataguan ni Maria, siya'y nanalangin ng mas malakas. Bigla na lamang siyang nawala at nag-iwan ng isang maliit na halaman sa kanyang kinatatayuan. Nang bumalik ang mga tao sa nayon matapos umalis ang mga tulisan, nakita nila ang maliit na halaman. Sila ay nagtataka sa pagbabago ng kapaligiran. Nang subukan nila itong hawakan, ang mga dahon ng halaman ay bigla na lamang nagsara. Napagtanto nila na si Maria ay naging isang halaman at ito'y nagtatago katulad ng kanyang ugali. Dahil sa pangyayaring ito, tinawag ng mga tao ang halaman na ito na makahiya. Dahil ito'y mahiyain at nagtatago kapag hinahawakan. Ang halaman ay patuloy na lumalaki sa paligid ng nayon at ito ay naging simbolo ng kabaitan, kagandahan at pagkahiyain ni Maria. Mula noon, itinuturo ng mga tao ang alamat ng makahiya sa kanilang mga anak bilang paalala na ang kabaitan at kahinhinan ay mahalagang katangian na dapat pahalagahan. Ang wakas,